Sa bawat bayan, may isang lugar na iniiwasan ng lahat. Isang bahay na tila patay na ang oras, at hindi na muling binisita ng liwanag ng buhay. Isang bahay na may bintanang lagit-laging may matang nakamasid. Ang lumang bahay na ito ay nakatayo sa gilid ng baryo, nakaharap sa kalsadang halos wala nang dumaraan kapag sumapit ang gabi. Ang mga dingding nito'y kupas na, ang bubong ay halos gumuho na, ngunit ang pinaka nakakakilabot sa lahat, ay ang figure ng isang babae. Babaeng nakatayo sa bintana, hindi kumikilos, hindi umiimik, nakatingin lamang sa sino mang maglalakas loob na lumapit. Maraming kwento ang lumaganap, na siya raw ay isang nilalang na naiwang nakakulong sa loob ng bahay, na siya'y naghihintay ng isang mahal sa buhay na hindi na bumalik, at mayroon ding nagsasabing, hindi siya naghihintay, kundi nag-aanyaya. Nag-aanyaya ng mga kaluluwang maliligaw, upang samahan siya sa walang hanggang dilim. Ngayong gabi, isasalaysay natin ang kasaysayan ng bahay na ito, ang sumpa na bumabalot dito, at ang misteryo ng babaeng laging nakatanaw sa bintana. Ngunit mag-ingat kayo, dahil habang pinapakinggan ninyo ang kwentong ito, baka maramdaman ninyong may isang pares ng matang nakatingin din sa inyo. Handa na ba kayo? Matagal nang nakatayo ang bahay na iyon, bago pa man ipanganak ang karamihan sa mga taong kasalukuyang naninirahan sa baryo. Sabi ng matatanda, itinayo ito ng isang mayamang pamilya noong panahon ng mga Kastila. Malaki, maganda, at puno ng engranding kahoy na gawa pa raw sa imported na Nara. Noon, simbolo ito ng kapangyarihan at kayamanan. Ngunit ngayon, wala na itong iniwan kundi takot at kaba. Mula sa malayo, ordinaryong lumang bahay lamang ito, kupas ang pintura, may mga sirang bahagi ng bubong, at halos hindi na matibay ang mga poste. Ngunit kapag lumapit ka, may kung anong bigat ang dadapo sa iyong dibdib. Parang may malamig na hangin na bumabalot sa iyo, kahit sa gitna ng araw. At kung susulyapan mo ang malaking bintana sa ikalawang palapag, may pagkakataong makikita mong may figure ng isang babae. Hindi siya gumagalaw, hindi kumakaway. Nakatingin lang. Ang kanyang mga mata, hindi malinaw kung umiiyak o nagagalit, ngunit may kirot na ramdam ng sino mang tumingin pabalik. Marami nang dumaan sa kalsadang iyon at nagsumpa na nakita nila ang parehong babae. Lagi sa parehong lugar, lagi sa parehong anyo. Ayon sa mga kwento ng matatanda, may anak raw ang may-ari ng bahay, isang dalagang napakaganda ngunit palaging malungkot. Siya raw ang madalas na nakatayo sa bintana. Noong araw, may naganap na trahedya. Ang dalaga ay umibig sa isang lalaking hindi pinayagan ng kanyang pamilya. Isang gabing madilim, naglaho siya sa mismong bahay na iyon. Hindi na siya muling nakita ng mga taga-baryo. Dito nagsimula ang mga bulong-bulungan. May nagsabi, ikinulong siya ng kanyang sariling ama para hindi makatakas. May nagsabi rin, pinatay siya sa mismong silid na iyon at isinilid ang kanyang bangkay sa ilalim ng sahig. Pero ang pinaka nakakatakot sa lahat ng bersyon, ay ang paniniwala na hindi siya basta-basta namatay. Na ang kanyang kaluluwa ay naiwan, nakakadena sa loob ng bahay. Lumipas ang maraming taon, iniwan ng pamilya ang bahay. Wala nang naglakas loob na bumalik. Ngunit kahit walang tao, may mga dumadaan pa rin na nakakarinig ng pag-iyak mula sa loob. May iba ring nanumpa na may nakitang ilaw sa bintana, kahit patay na ang kuryente ng buong estruktura. At sa bawat kwento, iisa lamang ang pinagmumulan, ang babae sa bintana. Kaya't kung ikaw ay taga-baryo, marahil ay hindi ka na magtataka kung bakit walang bata ang lumalapit doon upang maglaro. Kahit ang matatapang na kabataan, kapag dumadaan, pinipikit ang mga mata o binibilisan ang kanilang lakad. Para bang may takot na baka paglingon nila, may isang babaeng nakatingin pabalik. Hindi lamang iisa ang nagsabi na nakita nila ang babae sa bintana. Sa katunayan, napakarami ng saksi, mula sa matatanda hanggang sa mga batang walang kamuwang-muwang. At sa bawat kwento, iisa ang tema, ang takot na dulot ng kanyang presensya. Isang matandang babae, si Aling Rosa, ang unang nagkwento. Ayon sa kanya, isang gabi habang siya'y pauwi galing palengke, napansin niyang may ilaw na galing sa lumang bahay. Wala naman na itong kuryente, kaya nagtaka siya.
Nang mapalingon siya sa bintana, nakita niya ang figure ng isang babae, payat, mahaba ang buhok, nakaputi. Nakatingin lamang ito pababa sa kanya. Akala niya noong una, isa lamang itong magnanakaw o taong sumisilong. Ngunit nang kumaway siya, hindi gumalaw ang babae. At nang mapansin niya ang mga mata nito, tila puno ng sakit, galit, at matinding kalungkutan. Tumakbo siya pauwi, hindi na muling dumaan sa kalsadang iyon. Mayroon ding kabataang lalaki, si Joel, na nagpas siyang subukan ng lakas ng loob. Sa gitna ng inuman kasama ng kanyang mga kaibigan, pinilit siya na maglakad sa harap ng bahay ng mag-isa. 10:00 ng gabi iyon. Sa una, naglakad siya ng may yabang at tawa, ngunit nang makarating sa mismong harapan ng bahay, bigla na lang siyang natahimik. Pagtingala niya, naroon nga ang babae. Nakapako ang tingin sa kanya, para bang hinihintay siyang umakyat. Ayon kay Joel, hindi na siya nakapagpatuloy. Ang buong katawan niya ay nanginig at tila nawala ang kanyang lakas. Kung hindi siya sinundo ng mga kaibigan niya, baka nanatili siya roon magdamag, nakatayo lang at nakatingala. Hindi lamang mga matatanda o kabataan ang nakakita. Pati mga bata, may isang batang naglalaro ng habulan malapit sa kalsadang iyon ang nagsabi sa kanyang ina na may, ate, raw na kamakaway sa kanila mula sa bintana. Ngunit nang tingnan ng ina, wala naman siyang nakita. Ngunit ang bata, paulit-ulit na sinasabi, Mama, andan siya o, ayaw kanyang tingnan, ako lang. Mula noon, marami pang kwento ang kumalat. May mga naglalakad na nakakarinig ng pag-iyak mula sa loob ng bahay. May iba namang naririnig ang pagtipa ng piano sa 10 oras ng gabi, kahit matagal nang nabubulok ang lahat ng gamit sa loob. Ang iba na may nanumpang nararamdaman nilang sinusundan sila ng mga mata mula sa dilim, at kapag lumingon sila, naroon na naman ang babae. Sa lahat ng kwento, isa lamang ang malinaw, ang babae sa bintana ay hindi isang kathang-isip. Totoo siyang nakikita ng maraming tao, at totoo ring dala niya ang bigat ng isang sumpa. Ngunit ang tanong na nananatili, bakit siya naroon? Ano ang hinahanap niya? Habang mas marami ang nakakakita, mas lumalakas ang bulong-bulungan na ang bahay ay hindi basta bahay lamang. Isa itong kulungan, isang anino ng nakaraan, at isang pintuan papunta sa bagay na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. At kung totoo man na may sumpa, baka hindi lamang ang babae ang nakakulong dito, baka ang sino mang tumingin sa kanyang mga mata ay maaari ring maging bahagi ng kanyang kwento. Lumipas ang ilang linggo mula nang unang maranasan ni Althea ang kakaibang presensya sa lumang bahay. Ngunit imbes na matapos, lalo lamang itong lumalim. Gabi-gabi, tuwing dadaan siya sa harap ng bahay, palaging naroon ang mukha ng babae sa bintana, nakatanaw, tila may gustong sabihin, ngunit hindi marinig. Isang gabi, nagpasya si Althea na bumalik mag-isa. Bitbit niya ang maliit na lampara, at marahan niyang binuksan ang kalaw-angin na gate. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, na para bang may gumising sa mga kaluluwa ng bahay. Habang papasok siya, napansin niyang malamig ang simoy ng hangin, mas malamig kaysa karaniwan. Ang sahig ay nag-iingay sa bawat hakbang niya, at ang bawat anino sa paligid ay tila kumikilos. Pag-akyat niya sa lumang hagdanan, naroon muli ang bintana. At doon, sa mismong silid, nakita niya ang babae, hindi na anino, hindi na silweta. Isa itong malinaw na anyo. Mapatla ang balat, mahaba ang buhok, at ang mga matay puno ng lungkot. Sa pagitan ng katahimikan, biglang nagsalita ang babae, mahina, nanginginig, tulungan mo ako. Napasinghap si Althea. Hindi na ito imahinasyon. Ang babae sa bintana ay buhay, o baka, isang kaluluwang matagal nang nakakulong sa sumpa ng bahay. At sa gabing iyon, nagsimula ang mas madilim na bahagi ng kanyang kwento. Habang lalong lumalalim ang gabi, mas nagiging malinaw ang mga senyales na hindi ordinaryo ang lumang bahay na iyon. Si Elena, hindi na nakayanan ng katahimikan. Sa bawat kanto ng pasilyo, pakiramdam niya ay may matang nakamasid. At sa bawat paghinga niya, may malamig na hangin na tila galing mismo sa kabilang mundo.
Biglang bumukas ang isang lumang pinto sa ikalawang palapag, mabagal, kumakaskes ang bisagra. At doon, nakita niya ang isang silid na matagal nang nakapinid, puno ng alikabok, sirang muebles, at isang anti-gang salamin na basag-basag ang gilid. Lumapit siya. At sa salamin na iyon, hindi ang sarili niya ang nasilip, kundi ang imahe ng isang babaeng umiiyak, nakasuot ng lumang bestida, nakatanaw sa kanya mula sa kabilang panig. Tulong, mahina ngunit malinaw ang boses. Palayain mo ako, bago mahuli ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang babaeng matagal niyang nakikita sa bintana, hindi pala multo lamang. Siya ay isang kaluluwang nakakulong, biktima ng matinding kasamaan. At sa mismong sandaling iyon, gumalaw ang mga anino sa likod ng babae. Isang nilalang, matangkad, baluktot ang katawan, may maitim na mata na tila butas sa kawalan. Ito ang bantay ng sumpa. Sa takot, umatras si Elena, ngunit napansin niya ang isang matandang journal na nakapatong sa lamesa. Binuklat niya ito, nanginginig ang kamay. At doon niya nadiskubre ang matinding lihim. Ang bahay na ito ay sinumpa ng isang matandang mangkukulam. Ang bawat babaeng nakatira rito ay unti-unting isasakripisyo upang manatiling buhay ang halimaw na bantay. At bago pa niya maisara ang journal, biglang nagkalabog ang buong silid. Umugang ang sahig. At mula sa dilim, narinig niya ang mabigat na yabag ng halimaw na papalapit. Wala nang atrasan. Kailangan niyang pumili. Tutulong ba siyang palayain ang babaeng nakulong sa sumpa, o tatakbo siya at iwanan ang lahat, habang siya mismo ay nagiging susunod na biktima? Sa huling pagkakataon, tumibok ng napakabilis ang puso ni Elena. Sa harap niya ngayon ay ang halimaw, malalaki ang kamay, mahaba ang kuko, at ang mga matang walang buhay. Ngunit sa likod nito, nakita niyang muling sumulpot ang babae sa salamin, umiiyak, nagmamakaawa. Palayain mo ako, ito na ang tanging pagkakataon. Hindi alam ni Elena kung saan niya kinukuha ang tapang, ngunit pinilit niyang hawakan ang journal ng mangkukulam. Sa bawat pahina, may mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit parang may tinig na gumagabay sa kanya mula sa dilim. Bigla siyang sumigaw. At sa sigaw na iyon, tila gumalaw ang hangin, umalag ang mga dingding ng bahay. Ang halimaw ay napaatras, nagngangalit. Isa pang sigaw. Isa pang dasal mula sa lumang aklat, hanggang sa tuluyan ng nagbasag-basag ang salamin. At ang babaeng nakakulong ay dahan-daang naglaho, para bang natagpuan na ang kanyang kalayaan. Ngunit si Elena, halos mawalan ng malay sa sobrang takot at pagod. Nang damilat siya, umaga na. Tahimik na muli ang bahay. At ang sumpa, tila ba natapos na. Ngunit, sa kanyang gilid, sa mismong sahig, naiwan ng anino ng halimaw. Kumikilos. At parang may iniintay na bagong biktima. Ang tanong, sino ang susunod? Narinig ninyo ang kwento ng sumpa ng lumang bahay, ngunit tandaan, hindi rito nagtatapos ang mga kwento ng hiwaga at hilakbot. Kung gusto nyo pang marinig ang iba pang kwentong bumabalot sa dilim, i-like ang video na ito, i-share sa mga taong mahilig din sa kababalaghan, at higit sa lahat, mag-subscribe sa ating channel. Sa bawat pindot ninyo ng subscribe, isa kayong nagiging saksi sa mga kwentong hindi basta-basta makakalimutan. Kaya, handa na ba kayong sumama sa susunod na gabi ng hilakbot?